Sino ang hinihintay mong tagapagligtas? Ang lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagtuturo patungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas na aayos sa lahat ng problema sa mundo. Para sa mga Buddhist, ang kanilang hinihintay ay si Buddha Maitreya, ang ikalima at panghuling Buddha. Sa kanyang pagdating ay ituturo niya sa mga tao ang paraan kung paano maging Buddha kagaya niya. At sa mga panahong iyon, ang mga tao ay mabubuhay ng puno ng pag-ibig at hahaba ang kanilang lifespan ng hanggang 80,000 years. Para sa New Agers, ang kanilang hinihintay ay si Lord Sananda, ang isa sa kanilang ascended masters na bababa sa lupa sakay ng isang spaceship. At para sa kanila ay si Jesus raw na kilala natin ang Sananda na ito. At sa kanyang pagbabalik, ituturo niya sa mundo kung paano makamit ang Christ consciousness at kung paano maging Diyos ang mga tao. Para sa mga Hindu, ang kanilang hinihintay ay si Kalki Avatar, ang ikasampu at panghuling incarnation ng Diyos nilang si Vishnu. At sa kanyang pagbabalik ay pupuksain niya ang lahat ng masasama at maghahari siya sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito ay babalik siyang muli sa langit sa kanyang anyo na may 4 na kamay. Para naman sa mga Muslim, ay dalawa ang kanilang hinihintay. Ang Islamic Jesus na tinatawag nilang Isa at ang Al-Mahdi o ang ika-12 at panghuling Imam. Bilang kanilang Misaya, si Isa ay magbabalik sa mundo upang ikorek ang mga Kristiyano na siya ay hindi Diyos, kundi tao lamang na propeta ni Allah. Dahil si Allah ay nag-iisa lamang at lubha siyang dakila para magkaroon ng anak. Lilinawin din niya sa lahat na hindi naman talaga siya namatay sa krus, kundi pinagmukha lamang na namatay roon sa kapangyarihan ni Allah upang makapiling na siya ni Allah sa langit. At dahil sa paglilinaw niyang ito, ay maraming mga Kristiyano ang magko-convert sa Islam. Ngunit ang lahat ng mga tatanggi o manlalaban ay papatayin ni Imam Al-Mahdi upang makamit ang world peace. Mabubuhay ang Al-Mahdi ng 7 to 8 years at mamamatay due to natural causes matapos niyang payamanin ang Islamic nations. Habang si Isa naman ay mabubuhay pa ng 40 years at mamamatay rin due to natural causes after niyang mag-asawa at magkaanak. Patungkol naman sa Dajjal, ang Dajjal ay ang Islamic counterpart ng Antichrist at siya ay magpapanggap bilang Misaya at lilinlangin ang buong mundo sa pamamagitan ng mga papandayang himala. Ngunit ang palatandaan na siya ay Dajjal ay kapag ang isa niyang mata ay bulag. Idedeklara rin niya ang kanyang sarili bilang Diyos at ang sino mang hindi sasamba sa kanya ay kanyang ipapapatay. Ngunit hindi magtatagal ang kasamaan niyang ito dahil siya ay papatayin ni Isa at ng Al-Mahdi. Pag-usapan naman natin ang paniniwala ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin hanggang sa ngayon sa pagdating ng kanilang Moshiach. At para sa kanila, ang kanilang Moshiach ay isang hari o political leader na muling ipapatayo ang ikatlong templo sa Temple Mount na kasalukuyang kinatatayuan ng Dome of the Rock ng mga Muslim. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang Moshiach, ang Israel ay magiging masagana at mapayapa. At malalaman ng lahat ng mga bansa na ang Judaismo ang tunay na relihiyon. So marami talaga ang nag-aabang sa paglitaw ng Jewish Moshiach na ito. Dahil para sa ilang mga Muslim, ang Moshiach ay ang Dajjal. At para naman sa ilang mga Kristiyano, ang Moshiach ay ang Antikristo. Anyway, let's wait and see na lamang po kung sino ba talaga ang Antikristo. Kung ang Al-Mahdi, ang Moshiach, ang Buddha Maitreya, ang Kalki Avatar o ang Lord Sananda. Dahil para sa akin, ang sure sign kung sino ba talaga ang Antikristo ay kung sino ang magpapa-implement ng 666 o tatak ng halimaw sa buong mundo. Na kapag wala ka nito sa iyong noo o kanang kamay ay hindi ka na makakabili o makakapagbenta. At sa nangyayaring giyera ngayon sa Israel
ay mukhang sineset na ng mga elitista ang stage para sa paglitaw ng isang peking tagapagligtas na magdadala ng peace and safety sa mundo. So let's consider the possibility na baka one day ay may lumitaw na isang napakagandang nilalang mula sa langit at magpapakilala siya bilang si Lord Sananda o si Buddha Maitreya o si Kalki Avatar o si Isa o si Imam Al-Mahdi. For sure ay si Satan ang nilalang na ito dahil alam naman natin na si Satan ay kayang magkunwari bilang anghel ng liwanag. At nasusulat naman talaga sa Biblia na bago dumating ang wakas ay pakakawalan siya mula sa pagkakagapos at mandaraya sa mga bansa. And what if gayahin ni Satan ang mukha ni Jesus na alam ng lahat? Baka marami siyang maakay ng mga Katoliko at Kristiyano upang sumamba sa kanya. At dahil dito, naalala ko tuloy ang sinabi ni Mr. Pike na kapag lumitaw na sa publiko ang doktrina ni Lucifer, ay masisira nito ang Kristyanismo at ateismo at the same time. Dahil kapag nakakita na ng godlike being ang mga atheists, finally ay maniniwala na sila na mayroong Diyos. At kapag nawala na ng direksyon ang mga Kristiyano dahil sa mga hindi natutupad ang propesiya gaya ng pre-tribulation rapture, ay marami ang tatalikod sa pananampalataya. So, kaya siguro matagal na tayong kinukondisyon ng mga Illuminati about sa aliens, outer space at superheroes ay para lumakas ang conviction ng mga naniniwala sa New Age, Scientology at atheism na sila ay nasa tamang paniniwala. At posibleng sinasadya talaga ng mga Illuminati na mag-propagate ng false end-time prophecies para lituhin ang mga Kristiyano at para lumakas din ang conviction ng mga naniniwala sa Islam, Judaismo, Hinduismo at Budismo na sila ang tunay na relihiyon. Mga kapatid, para hindi tayo malinlang, ay dapat alam natin ang detalye ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tandaan, ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng tao, kahit saang panig man sila ng daigdig. At hindi sa TV o internet lang, dahil ang dali na pong mag-edit at mameke ng mga video these days. Kung may magsabi na siya ay nasa Mindanao, ay huwag kang maniniwala. At mas lalo na kung may magsabi na siya ay nasa China, dahil hindi siya magbabalik ng palihim at hindi na niya kailangan magkatawang tao muli. Isa pa, sa kanyang pagbabalik ay may kasama siyang di mabilang na mga anghel na dadagitin o irarapture ang mga hinirang. Magbubukas rin ang kalangitan gaya ng nirolyong papel. Magdidilim ang araw at ang buwan at magbabagsakan ang mga bituin sa lupa. So, kahit sino pa man ang magpakilala na siya si Jesus, ngunit wala naman itong kasabay ng ganitong mga senyales, definitely ay hindi siya ang ating Panginoong Jesus. Lalo na kung ang kanyang goal ay world peace. Dahil hindi po babalik ang ating Panginoong Jesus upang ayusin ang mundo. Babalik siya upang wasakin ito kasama ang lahat ng masasama. Sapagkat ang kanyang pinangakong paraiso ay hindi naman sa earth na ito, kundi sa new heaven and new earth. At maghahari siya roon magpakailanman. At hindi 1,000 years lang. Meron na po akong hiwalay na video about sa millennial reign. Kaya please backread na lang po sa aking old post. Sa bagong langit at lupa ay hindi nasasapit doon ang gabi. At hindi na rin kakailanganin pa ang araw o ang buwan. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus ang siyang magbibigay ng liwanag doon. Doon ay wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat ang mga bagay na ito ay lumipas na kasabay ng pagkawasak ng mundo. Actually, from being an atheist na nakakilala na ngayon sa Diyos, ay inaral ko po muna ang lahat ng relihiyon bago ako magdesisyon na maging Kristiyano. At sa Kristyanismo ko lamang po naramdaman na may Diyos palang nagmamahal sa akin dahil siya mismo ang nagtiis sa hirap at nag-alay ng kanyang buhay para lang maligtas ako mula sa impyerno. At hindi yan gagawin ni Allah, ni Buddha, ni Vishnu at ni Sananda para sa akin. Maraming salamat sa panonood at God bless you.